din yung Boss Ironman Mindanao. At sa kasamaang palad at ayun na nga, may mga nadisgrasya. At sa ngayon ibang iba ang kanilang rules, no? Kalahok ng Boss Ironman kamote. Sadyang meron at meron talaga. Problema to mga katinta. So napansin ko, no, nung inaayos natin itong motor, signal light natin is nangingitim. Tapos ayan, may parang nasunog. Kumbaga para siyang nagmelt dito sa part na to. Kumusta ang buhay-buhay mga katinta? House life? Ayos ba tayo dyan? So ngayon, siguro nakita nyo na yung ating intro kanina na nagka-problema yung ating exhaust pipe, or what I should say is nagka-problema po yung ating signal light. Medyo nangingitim siya. So anong dapat natin gawin? Punta tayo sa Santiago, maghanap tayo ng gumagawa ng muffler, no? At ipapa-edit natin. Siguro palalagyan natin ng uso para, di ba, naka-upward siya, medyo ibababa natin ng konti para hindi direktang tatama sa ating signal light. Tingnan natin kung magagawa nila ng paraan, and hopefully hindi na tayo magpapalit ulit ng panibagong signal light. Kasi kung bibili tayo ng signal light at hindi natin napaayos yung exhaust pipe, no, ganun pa rin ang mangyayari in the long run. Malulusaw pa rin dahil nga sa positioning ng ating muffler. And so yun na nga, medyo matagal tayo hindi nakapag-upload. Ngayon lang ulit, gawa ng New Year, gawa ng trabaho. Mahirap talaga pag hindi ka nakafocus sa vlogging at marami kang ginagawa. So lately mga katinta, natapos din yung Boss Ironman Mindanao. At sa kasamaang palad at ayun na nga, may mga nadisgrasya, may mga nadamay na ibang motorista. So kahit nilagyan na nila ng restrictions mga katinta, is ganun pa rin, no? Madami pa rin ang nadisgrasya sa daan. Bakit? Ano yung main reason kung bakit ganun na nga, madaming nadisgrasya? Kahit sinabi na nilang may speed limit, may oras ang pagtakbo, marami pa rin na didisgrasya. Well, based on my opinion mga katinta, sa akin lamang po ito, I'm just being subjective, ano. Siguro unang-una, sa tagal na nawala ang Boss Ironman at ngayon lang ibinalik sa Mindanao, ano, maraming nangangate. Maraming nangangate magpatakbo sa endurance na yan. Well, kaya nga na sinabi ko, participant din tayo ng dalawang event ng Boss Ironman. At sa ngayon, ibang-iba ang kanilang rules, no? Which is supposed to be, dapat sana mas malilesen ang casualties or disgrasya, pero ang dami pa rin. Nagbigay ng rules ang Boss Ironman ng minimum of, kung di ako nagkakamali, is 120 to 140 kilometers per hour lang, or 150, parang ganun yata. Pag lumagpas ka doon is DQ ka na. Tapos walang night riding. So daytime riding ang ginawa ng Boss Ironman. Pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, dapat naka-check-in ka na sa hotel or nakahinto ka na. At pag na-track nila sa tracker nila na tumatakbo ka pa within that time, like 5 o'clock onwards, madi-DQ ka. So yung palang mga katinta, no, napakalaking pagbabago na ng Boss Ironman yon para madisiplina ang mga riders na pasaway. Though hindi naman lahat ng mga kalahok ng Boss Ironman kamote. Sadyang meron at meron talaga. Hindi natin maiiwasan yon. So una sa pagiging kamote, ine-exceed nila yung rules. Sabi nga, binibend nila yung law. Mga riders na nag-jump kaagad sa liter bikes,
Yun, number one, yun yung isa sa mga nakikita kong dahilan na nadidisgrasya. Pansinin nyo sa mga endurance na small CC category, bakit bihira lang ang nagkakamali? Bakit bihira lang ang nadidisgrasya? Dahil natuto sila from lower CC, nag-jump going to liter bikes. Like for example, nagsimula ka sa 125, and then after ng 125 siguro nag-upgrade na siya going to 200cc, and then after 200cc nag-exceed going to 600cc, and then going to liter bike. So para sa akin mga katintano, yun yung pinaka the best na strategy para mahasa ka sa riding skills. Daw kahit sabihin mong nag-riding school ka, biglang 1000cc ka agad yung hinawakan mo without any experience of having a lower cc motorcycle, hindi ko masabing legit, no? Hindi ko masabing goods ka agad ang ganong strategy. So mas maganda yung mahasa ka muna. Ito na lang i-base mo na lang sa motocross. Sa mga motocross riders, meron bang motocross rider na nag-jump ka agad sa 450cc na wala pang experience, di ba? Wala. So kadalasan sa motocross mga katinta, bata pa lang nag-start na sila sa 65cc, 85cc, going to 125. Alam mo yun, step by step. Well, sa mga mayayaman naman siguro, syempre may pambili nila ng pera, di ba? Na-hype ka agad sa liter bike, jump ka agad sa liter bikes without any experience of having a lower cc. Kaya yun, ganun ang nangyari mga katinta. Well, sa akin, opinion ko lang naman, it's my own opinion and my own experience. So yun yung isa sa mga cause ng mga accidents sa Boss Ironman Endurance Challenge. So might as well mga katinta, mukhang mawawala ng Boss Ironman dito sa Luzon area dahil nagpatawag na sila ng hearing sa LTO. Tinawag na yung mga naging pasaway sa event na yon. Mukhang malabo na ang Luzon area. So plano ulit sana natin na lumaro, pero mukhang goodbye na naman. Siguro mag-aantay na naman tayo ng ilang taon bago nila i-open ulit. Hindi natin alam. Tingnan natin. Kasi aminin mat natin hindi, di ba? Ang Boss Ironman is isa sa mga bucket list ng mga big bikers. Mga pangarap nilang sumali sa event na yan dahil napaka-prestige nga naman. Ginawa naman nila lahat ng mga safety protocols, pero yun nga, sadyang meron talagang pasaway na mga big bikers, mga big bike riders, no? Mga kamote, kumbaga. So yun, medyo nalihis na tayo sa landas. Balikan nyo ako mamaya at tingnan natin kung magagawa pa nila na solusyon yung ating problema sa signal light na nalulusaw. Yo! Rider Tachiwaris lifestyle sa kalsada at sa balat. Kwento'y buhay. Mototinda TV, marka ng buhay. Rider sa daan, artista ka man. Mototinda TV, marka ng buhay. Rider sa daan, artista ka man. Mototinda TV sa umaga, makina ang gising. Umiikot ang mundo gasat hangin. Helmet sa ulo, tapang sa dibdib. Bawat biyahe, panibagong isip. Sa kalsada natutunan ng totoo. Hindi lahat makinis pero tuloy ang takbo. Pagod man ang katawan, di susuko. Dahil pangarap ang siyang gasolina ko. Gasgas ang daan pero malinaw ang direksyon. So yung mga katinta, napaayos na po natin ang ating Orion exhaust. Pinamodify na po natin.
Pinalagyan na po natin ng tip dito. Ayan, kung napapansin nyo, meron na siyang extension dito sa part na to. Dahil dati, nung wala to, ang buga niya is pataas. So pag buga niya pataas, natatamaan yung kanyang signal light. Ayan, kung makikita nyo yung signal light, medyo melt na siya at nangitim. Ayan, nangingitim yung nakita nyo yung difference. So yung pinamodify na natin siya. At ang kanyang buga na ngayon is imbes na pataas is pa ganun na, pa straight. So yun. So mas okay na siya, wala naman nagbago sa kanyang tunog. Ang kaganda lang is rinidirect lang natin yung labasan ng exhaust, no, para straight yung kanyang buga, hindi na papunta doon sa may signal light. So yun lamang mga katinta, sana may napulot kayong idea dito sa vlog natin. And sa mga nagbabalak sa mga MT650 na gusto magpa side exhaust, wag nyong ipapatilt pataas dahil ang tatamaan is yung signal light. Though pwede naman modify nyo na lang ng konti para mas mababa ng konti yung buga ng kanyang hangin, ano. So yun lang mga katinta, maraming salamat. Ride safe po sa ating lahat. Peace!